para isdaan nakatugsong dun sa may atin dito, yung pinuntahan natin kanina. So kaya makikita ninyo nandiyan yung tubig. So ibig sabihin papasok doon sa gilid ng lote natin na pinuntahan natin kanina na may tubig. So kaya pwede maging fish pond kasi kalakihan nito ay fish pond din. Tapos nandun naman yung dagat. Yung tubig doon sa dagat pumasok dito diretso doon sa gilid ng lote natin kanina na pinuntahan. Okay, good morning sa lahat ng mga client natin, mga OFW at mga investor dito sa Pilipinas. Andito tayo ngayon sa office ng RTO Realty Services. So tayo nga pala ay may pupuntahang property na 58,599 square meters ang matatagpuan sa Guiangan, Quezon. So antabayanan po ninyo ang aming mga video para makita yung property. Ito po ay titled property. So let's go. Okay, so right now andito tayo sa pasok ng papunta ng bayan ng Guiangan, Quezon. So titingnan natin yung mga tourist spot destination dito. Yan. So ito po napakadami. Ang karamihan dito ay mga falls, mga beach resort, leisure farm, yan. Dito lang po yun matatagpuan sa bayan ng Guiangan. Kaya maganda ding mag-invest dito sa Guiangan, Quezon dahil napakadami ng mga tourist spot destination dito. So hali po kayo, tayo ay papasok na ng bayan. So ito ang Guiangan, Quezon po ay more or less mga 7 hours po galing sa Manila. So ito po yung kalsada papasok doon. So hindi po tayo makakarating ng papuntang Bicol, kakanan po tayo dito. So magandang bayan to. Inaanyayahan ko kayong bumisita dito para at least makapag-relax naman kayo dito sa bayan ng Guiangan. So antabayanan po ninyo yung video namin doon sa lote na pupuntahan natin. So karamihan doon sa ating mga property ay may mga kausap na po tayo. So itong pupuntahan natin ay napakaganda. Isang farm na may bahay na. So dito lang yan matatagpuan sa bayan ng Guiangan. Andito na po tayo sa property. Ito na po yung boundary ng lote. So ang lote pala po ay may talagang daan siya. So passable naman ang sasakyan. Kaso pag may init ang panahon ngayon passable, pero pag tagulan hindi pa siya passable kasi nga hindi pa siya cemented. So mga 1 taon, 2 taon sementado na ito. So may kalsada naman siya. Kaya wala tayong problema dun sa right of way. So ito na po yung pagitan ng lote. So ito pong nyug na ito pababa. So nandun lahat po nakikita natin dito included na po sa kapapaganon. Okay, tayo po dito. Ito yung kalsada. Tapos nandun yung bahay nila. So titingnan natin yung bahay. Dito tayo dumaan. So itong bahay kasama po ito sa binibenta kasi nag-usap na kami kanina, included na ito. So wala nang tatanggalin dito. Kompleto daw po ito sa loob. May kusina, may banyo siya dito sa loob. So ito yung bahay. So bahay na bakasyunan. So dito sa gilid, ito ay ano ito, dalanghita ba to? Kalamansi. Kalamansi. Mga kalamansi po yun. Yun nandun.
na nakatanim. Ito, makikita natin yung nyug niya ay halos ay mga bata pa. So, saan tayo pupunta? Sige, una po kayo. Dito po, dito. So, yung lote daw po niya is pahaba, papapaganon. Kaya yung daan, yung kalsada. Hanggang dulo ito ng lote, ano? Yung kalsada. Yun ang kagandahan sa kanya. Hanggang dulo ng lote yung kalsada. So, once na nagpapa-harvest, pwedeng passable na po dyan. Yan. So, ganito pa lang yung mga niyog. Yun, namumunga na. Mga bata pa siya. Yan. So, ang harvest dito nasa 5,000 na. Nakaka 5,000 daw, ano? Oo, sabi niya. Oo. Maganda po talagang bunga. Pag maganda ang bunga, nakaka 5,000 na. Yan. So, maganda. Mga bata pa. Kasi ito sarili na nilang tanim. Kasi may mangga sir. So, ito naman ay mangga. Manggang kinalabaw ito, ano kuya? Ito, malaking mangga. Yan. Tapos ito kabilang ito, nakikita natin, kasama pa ito. Makikita natin dito yung ano, palaisdaan. Doon sa kabila, ano, sa unahan pa. So yung gilid niyan, palaisdaan na. So ibig sabihin yung tubig ng dagat pumapasok doon sa gilid. Hanggang gilid lang naman, hindi dito sa loob ng property kasi ito ay mataas. Ang kagandahan, kalapit ka ng dagat. Yan. So ito yung kalsada. Take note, nasa loob na po tayo ng lote. Yan. So magandang investment itong property ito kasi dating yung panahon pag nasemento ito biglang tataas ang value nito. Yan. Kung makikita naman natin halos lahat ay may bunga yung mga puno. Yan, mga bunga. Mayroon pa lang na iba na hindi pa namumunga kasi bata pa nga lang. Yan. Maganda ito. Napakaganda nitong property ito. Tapos doon sa baba, pantay doon, may mga tanim ng mga gabi. Yung parang kubong nito, anuhan lang ng kopra. Kuprahan nila. Pag sila ay nagkukupra, ano. So dito sa side na ito, tingnan nga natin ang bahagya. Hanggang doon pa yan, doon. Ganda ng mga nayon. Ay, mga bata pa ako ay. So yun yung kuprahan nila. Tapos na yung mga gabi. Oh, dami. Mga gulayin. So dyan ka lang kukuhan. Mga gulayin, kawayanan, may mga labong dyan. Ito, lahat ito magiging sa inyo. Itong ano ito. Tapos dito, punta tayo dito. May ano, yan, kuryente yan. Oo, papunta rin sa Germany. Papunta sa Germany, ibig sabihin may linya ng kuryente. Wala pa po, hindi na-approve ba, maliit. Oo. Solar ang gamit nila. Solar ang gamit nila. Hindi na maliit eh. Maliit yung kawad nila kaya hindi na-aprobahan.
So ngayon wala pang kuryente dito, ano? Solar ang gamit. Solar pa lang gamit. Pero siyempre kapag kinalsada, lalagyan din yan ng kuryente. Oo. Malamang buwan yun na. Ay doon na po sa tinigilan natin ay nandun na kuryente. Bahay doon, malapit na rito. Malapit na dito. Abot pa yan. Oh. So yung nyug na yan, kasali yan. Kasama po yan dito. Tapos, Mataas ang nyug doon. hindi, ibig sabihin yung pagkatapos ng nyug na yun, Fish pala po yun. fish pond na yan. Hindi may mga sasa. Ayan mga kuya oh. So yan yung mga sasahan na yan, nakikita natin. Napasok na po dyan ang tubig alat. Nandyan. So dito, pwede rin ninyo itong gawin fish pond, itong kabilang ito. Ididig lang natin o kaya ng kaunti pa, pumasok yung tubig. Nandyan na daw po yung yung tubig alat. Dagat na po yan. Hindi lang natin makita. Mamaya, bibidyohan ko yung tabing dagat nito mamaya. So babalik tayo doon sa ano. Dito kasi hindi lang makita kasi gawa ng masukal na. So yan, kasama yan. Nandito ito, nandiyan na ba ang tubig? Ito mga siruhawa nila kasi fish pala. Nandiyan ba? Tubig ala. Fish pala po yung may sasahan na yan. Oo. Nasaan ang tubig? Ay, ito pala. O, sige nga, pahawan nga po. Para makita. Yan po yung fish pa sa gaya na yun. Pinabayaan ha. Yan. Ito na nga yung tubig. Oh. Yan. Yan, ngayon yung tubig. Yan, na yun. Yun, na yun po yung tubig. Talagang tubig alat na. Alat yan, alat. Yan ay, pwede na pala itong fish pond itong gilid na to, ano? Hawanan lang yan. Ngayon may mga tubig po dyan sa baba. Hindi lamang po natin masyadong kita, gawa ng may mga damo. Ngayon po, oh, yung tubig. Paikot po yan. Anong mga namin yung mga katangin ko yan? Nandito, oh. Yan. Nandyan. Tubig na po yan, oh. Yan. So tubig na po yan, papunta po doon. Doon kasi sa dako doon. Ispan? Yan. So yan, oh. Tingnan natin, oh, tubig. Ito yung pwedeng lagyan ng alimango, sugpo, bangus. Yan. Sahawanin lang. Hahawanin lamang po. Ito yung magandang talagang investment. Na yan, oh. Kita natin, oh. Yun, oh. Yun ang tubig. Ayan po ang tubig, oh. Yan. Fish pond yung doon. Fish pond na, nyugan na. May bahay pa. O yan. Dito malawak-lawak. Yan yung mga tubig. Yan, dito. Yan o, kami yung may mataas. Ito, oh. Kitang-kita po natin ang tubig. Ito po yung tubig ng dagat na. Kaya po, madami ditong hipon, Pwedeng makahuli dito ng mga hipon kasi pumapasok dito. Tapos hanggang dun sa puno ng niyog daw pang mataas yan. So ibig sabihin, baka ito'y abutin na halos 1 hektarya. Ang ito pong bakanting ito? Oo, itong pwedeng gawing fish pond. Sadya po nung una ito'y fish pond, itinigil lang? Tinigil lang ito. Kulang sila sa puhunan, Kulang sa budget po. Ay, ito'y nahawa ito, Oo. Itong punong ito. Nara. Nahawa ito, Ayun pa sir, mga nara nandun, palis kabila doon. Tapos ang lote ay ito. Ito yung lote. Pumula po doon sa menu ngayon, pataas hanggang doon. Pero sakop na po ito, itong fish pond na ito. Lampas pa doon sa fish pond na yan. Yan, sakop na po yan. Pero ito po yung, kaya hindi po papasukin ng dagat yung ang mismong kalawakan ng lote dahil mataas po. Pabundok po siya. Yan, pabundok siya. Ito lang, konting portion, baka abutin po ng, kung hindi ako magkakamali, ay nasa 1 hektarya ito. Itong pwede ninyong gawing investment na gawing fish pond. Ito.
Yan o, kita naman ninyo ang tubig. Pag hinawa na natin yan, kita lahat ng tubig dyan. Mababaw lang po siya. Okay. So, nung tabas po tayo dito sa fish pond, ito na po yung side na ito. Kita po ulit tayo dito at mapakita natin yung kabuuan ng property. So, maganda dyan. Talagang number 1 investment. Check po yan. Check. Magandang investment po ito. Kasi kahit hindi mo pa right now gawing fish pond siya, nandyan na siya totally. At saka murang halaga lang po ito binibenta. Yan ang mas maganda. Okay, so nandito na po ulit tayo. Kita naman po ninyo yung property. Oh, pasok na pasok, may kalsada. Napakamura lang nitong property ito. Ito po ay 40 per square meter. Yan. Kasama pa po yan. Ang daming pot bearing trees. May mangga. Nandun oh, mangga. Yan. Yun ay ano din ano, naawa din yun. Oo, marami pong nara dyan. Ayun pa sir sa kabila doon. Mamaya tayo dadaan. Malalaki ang nara doon. Mga dadaan pagbalik natin. Oo, mga nara yun, yung punong yun. Nara yun. Daming magagandang kahoy dito. Ito, mangga. Pambansang kahoy. Bawal putulin po yun. Pero pag sa iyo, kailangan mo lang kumuha ng permit. Pwede mong gamitin naman sa sarili mo, pero bawal ibenta. Kasi pwede kang makulong. Dahil bihira na ang nara. Yan, ito. Nara pa din ito, ano? Nara pa rin po yan. Mahal na ang value na ito ngayon. Parang bintahan ito 300 ang isang bulpit ay. Ito. Nara po yan. Gandang kahoy. 5.8 hectares. Ito ay kay nito, ano? Saka mangga. May sampalo ko. Kay nito. Ito may nara po. Maraming nara. Tapos, wala pang problema sa bahay yan. Daming kawayan. mangga. Malaking mangga na naman. Sa mangga, madami na mangga. Madami na tayong mangga nakita. Pati nara, ito sir. O yan o. Yun pa. Nasaan pa nara? O yun, may langka. Yun o, daming bunga. May langka doon. Ayun o, daming bunga o. Ay siyang ano. Kulang lang sa hawan. Ito sir o, nara. Yun, langka. Yung sampalo, kulang ang puno. Ayun, nandun. Yan. Langka yun. Tapos, ito. Itong punong ito. Nara ito. Pambansang kahoy. Yan. Ang dami. Sulit na sulit ka dito. Yung pa. Yung pa pala oh. Yung malaking kahoy na yun oh. Nara pa din yun. Ayun. Yun. Yun. Yan. Pataas na yan. Yan. Pataas na yan. Nara yan.
Oh, tuhog ng kalsada. Ganda. Tapos, with the sampalok ko. Napakalaking sampalok nito. Wala lang bunga, namumulaklak na. Ito yung sampalok ko. Kita mo naman yung puno ng sampalok ko. Ang sarap manguha dyan ng bunga. Lalo kung may mga kabataan ka, anak. Pag namasyal dito, nakagayan lang yung bunga. Oh. Nakababa lang ang bunga. Ang sarap niya yung ginagawang pang-asim, sinigang. Bihira na ang sampalok sa mga lote na pinupuntahan ko. Yun. Hindi pa lang ngayon tagbunga, may mga bulaklak na. Ano yun pala, oh, may mga bunga. Oh. Ayun. Oh, may mga bunga. Mataas lang. Oh. Hanggang saan ang boundary? Ito po, nyug na ito. Ayan, ayan, mayroong kuwan. Ito. May madre kakao. Ito madre kakao na ito. Sige. Ayun po sir. Kanino yung mahugan eh? Ay, saka dito na sa kabila kay Germany na yan. Itong madre kakao na ito. Ito yung boundary dito. Pag ganun. Papunta daw dito. Ay di dala itong ano, yung mahogany na puno. Labas. Ay, ito na ito. Yung dito tayo sa puno ng niyog. Yan po, yan yung. Yan papaganyan. Kay Germany yan. Oh, diretso po. Oo. Ito yung ulong papuro sa Pispando. Germany bang taga Germany? Yan po ang Germany na kabaka. Nakabili nito. Yung pispan, dalawa. Germany, May-ari yan? Germany. May-ari niya kabaka na yan. German. Nakabili. Laki ng bahay niyan dyan. Ano, palasyo. Laki na. Okay. So may kapitbahay na pala diyan, ano? Sa kanya napas dito niya kahit maputik yung ano? Panyero ba yun? Oo, kaya yan. Kahit maputik. Yung 4x4, kaya yun. 4x4. Oo, pasok talaga yun. Doon tayo mag-drone sa may baka. Oo. So yun, dito. Hanggang dito na lang yung lote. Dito tayo. Yung kabila nito. So yan yun, straight. Yan, straight na yan. Diretso yung papunta doon. Tapos dito. Ito naman pati malalaman sa rin pag sinukat. Dito. Padiretso doon. Pero kompleto daw po ang muhon nito. Sasamahan mo si founder mamaya. Titingnan yung muhon, pipicturean lang. Oo, sige. Dito kasi walang muhon dito, ano? Kasi nandito tayo sa gitna. Nasa panabi yun. Okay? So, that's it. Ito po yung tour natin dito sa bayan ng Ginyangan. Okay, so to sum up, itong property ito ay 5.8 hectares na matatagpuan sa bayan ng Ginyangan, Quezon. So, more or less, papasok po dito, inabot tayo ng mga 12 minutes hanggang dito sa property. Passable siya ng sasakyan na 4 wheels na mataas, pero not passable ng sasakyan na mababa. So, mayroon tayong portion na maglalakad tayo kung mababa ang sasakyan ninyo. So, yung lakad, mga 8 minutes nandito na po tayo. Pero siya ay tuhog ng kalsada. So, kapag nasemento, napakaganda nitong property ito. So, ito po ay may bahay na. So, nandito na po lahat. May bahay po siya. May nyugan. May mga puno na tayo nakita. Siguro mga 10. Yung mga nakita natin malalaki na. So, yung mga niyog naman, halos lahat may tanim. Itong 5.8 hectares, estimated natin na mga 800 kapuno ang tanim na puno ng nyug. Tapos may portion siya na palaisdaan. Kanina tinignan natin. Pwede ninyong gawing palaisdaan, pwedeng lagyan ng crab, ng hipon, bangus. So pwede natin gawin. Tapos may portion siya na pwedeng gawing taniman ng palay. So kaya ito po ay hindi lang nyugan, pwedeng may part na pwedeng taniman ng palay, may part na pwedeng gawing fish pond. So andito na po lahat. So napakagandang property, 5.8 hectares na sa palagay ko ay magugustuhan ninyo. Ang nagbebenta po ay yung nakabili na. Sila na po yung nagtanim nitong mga puno dito. So ulitin ko po, titulado po itong property ito. Lost title lang, pero nagpetition na po sila for second owner's copy. Thank you so much.
ulitin ko sa mga kliyente na gustong mag-invest dito, kindly send us message sa aming WhatsApp, Viber, at pwede ninyo po kaming tawagan. Antayin ko po ang tawag ninyo. Thank you so much at have a nice day. Good luck. See you soon. Ito yung palaisdaan na katugsong dun sa may atin dito, yung pinuntahan natin kanina. So kaya makikita ninyo nandiyan yung tubig. So ibig sabihin papasok doon sa gilid ng lote natin na pinuntahan natin kanina na may tubig. So kaya pwede maging fish pond kasi kalakihan nito ay fish pond din. Tapos nandun naman yung dagat. Yung tubig doon sa dagat pamasok dito diretso doon sa gilid ng lote natin kanina na pinuntahan.